ngayon po ay sasagawa natin ang ating pong media briefing. Ako po si Romeo Mata Jr. mula po sa Philippine Information Agency. And with us, of course, our Governor, President of the Velasco Jr., our Department of Health Marinduque Provincial Officer, Dr. Rowena Rachel Garcia, and Dr. Gerardo Caballes, our Provincial Health Officer ng ating pong lalawigan. Of course, si Colonel Wilson Santos ay kasama rin po natin. At umpisa na po natin bubuksan ang ating pong media briefing ngayong araw. Kalipas po nakatanggap natin ang Sinovac vaccine. Kasama po natin ang stringer mula po sa GMA News, si Mr. Peter Magturo mula po sa radyo nating Buwa, Mr. Walter Hidalgo, ngayon po si Ms. DJ San, mula po sa Philippine Daily Inquirer, si Mr. J.M. Portado sa Marinduque News, si Santino Latorena at si Mark Cesar Ola. At para po sa paunang mensahe ay ating po ibibigay ang pagkakataon para po sa ating gobernador para sa kanyang opisyal na pahayag. Magandang umaga po sa inyo lahat. This is a great and memorable day for the province of Marinduque because we are fortunate enough that President Rodrigo Duterte and Secretary Duque and Secretary Galvez have allocated to us 600 doses of Sinovac vaccines. This is important to us because right now we still have some active cases, and so there's also transmission. And I know that with the vaccination of our frontliners and health workers, for the start, will be great trust towards totally eradicating COVID-19 virus in our alluring Marinduque. We have already made some promotion for the availment of the vaccines, and we are sure that the doses allocated for our frontliners and health workers will be utilized fully. And our provincial government has also exerted a lot of effort towards preventing the transmission of the COVID-19 virus, and much gratitude is extended, of course, to our President Duterte, Secretary Duque, Secretary Galvez, Regional Director Mario Angel Paquilo, and our Provincial Chief of DOH here, Dr. Rachel Garcia, and the entire DOH family in Marinduque, together with the Provincial Task Force, led by P. Mike Velasco and Dr. Jerry Caballes. And we also extend our gratitude to PHO family, as I said, headed by Dr. Jerry Caballes, and also the entire PNP family, headed by our very dynamic and hardworking Colonel Wilson Santos. This has to be a united effort towards solving this problem, because we are facing a very fierce, deadly, and determined enemy. And with much help coming from President Duterte and the national agencies, more particularly DOH, we know that in the very immediate future, we might just be able to stop and defeat this very fierce but determined enemy. So
this is a great start, and we know that with the use of the vaccine, there will be much progress against COVID-19. We believe in vaccination, and we have told our provincial, municipal, and barangay officials and employees that all those who are qualified to receive it should be vaccinated. That they should have trust in the vaccines that will be made available, because this has gone through strict evaluation by the FDA, and so we must rely on the experts and the scientists on this. So with that, again, I express my heartfelt gratitude on behalf of all the Manitobanos to President Duterte and Secretary Duque, Secretary Galvez, and the entire DOH family for making this allotment of 600 doses of vaccine possible. Mabuhay po at maraming salamat po. Thank you so much po, Overlord. At naman po ay pakinggan natin ang pahayag ng ating pong DOH Marinduque Provincial Officer Dr. Rowena Rachel Garcia. Magandang umaga po. On behalf of the DOH family, we would also like to give our full support to the province, and rest assured, sir, andan po kami sa inyo. We will try to make our province COVID safe. Alam po natin, marami pa tayong dapat gawin, no? But start po yung pagbabakuna. Ang ating muling governor has directed the Chief of Hospital of Manitoba Provincial Hospital, Dr. Salatan, to immediately implement the vaccination activities for the health workers of MPH or Manitoba Provincial Hospital, kasi po siya yung ating COVID veteran. So ito po yung unang priority ng Department of Health, bigyan ng bakuna ng ating mga frontline health workers sa mga COVID hospitals. And rest assured, may mga susunod pa po to offer yung sinasabi natin 70% ng population ng ating province. And yun po, maraming salamat kay President Duterte. Nakaabot sa amin yung 600 vials ng Sinovac vaccine. And it will cover 300 vaccines for the health workers of the province. Yun lang po, maraming salamat. Thank you so much, Dr. Rowena Rachel Garcia. At i-acknowledge din lamang po natin mga kasama po natin sa Rotary na Rotary Club of Marinduque. At si Ma'am Gabriana at sa lahat ng ating mga kasama dito sa ating media briefing. Sa pagkakataon po ito ay atin ang binubuksan ng ating open forum para po sa mga katanungan ng ating mga kasamahan sa media. Una po magtatanong ay si Ms. DJ Sana ng radyo nating Buwak. Good morning po. Good morning po. Good morning, Governor. Good morning po, Dr. Rachel. My question goes to Dr. Caballes. Since dumating na po ang vaccine sa ating nalunigan, prepare po ba o handa ang ating hospital kung sakali po magkaroon tayo ng minor side effects po para sa mga bakuna po natin? Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, let me assure everyone that the Marinduque Provincial Hospital is ready and capacitated to vaccinate the first 300 vaccinees na magkagaling din naman po sa kanilang ranks because of the prioritization protocol na provide ng Department of Health. We just had an emergency meeting yesterday to ensure that the procedure and the vaccination program rolled out, especially, would be seamless and maganda po ang magiging outcome. Of course, with the guidance ng ating mahal na government. Okay.
tanong mula po sa Philippine Daily Inquirer si Mr. J.M. Forcado. Please go ahead, sir. Magandang umaga po, Jerry, Governor Presley, and Ma'am Rowena, kay Sir Santos po. J.M. Forcado po, mula po sa Philippine Daily Inquirer. Sir, para question the question of DJ Sam, paano po halimbawa ang isang medical worker natin sa Marinduque Provincial Hospital ay nagkaroon po ng COVID. Halimbawa, natulungan po sila pero nagkaroon po sila ng symptoms ng COVID. Ano po, are they being compensated din po sa, halimbawa, hindi po sila nakapasok 1 week, 2 weeks, are they being properly compensated po? Regulations, issuances from DOH, and the Civil Service Commission is telling us na pag nagkaroon ng problema yung ating mga health workers especially, especially of course, I would assume is during their duty, maliwanag po ang guideline ng Civil Service Commission na sila ay hindi babawasan ng leave at sila po ay will be compensated according to the DOH and the AAPF guidelines. Meron pong compensation package ang PhilHealth kung sakali depende sa severity ng infection ng mga natamaan na health workers. And po, salamat po. Yes, sir. Provincial government is fully supportive of our frontliners and health workers. Alam po natin yung hirap nila sa sakripisyo at talagang na-overfatigue na sila. Isang taon na po tayong lumalaban dito at sila po yung nakahanda. So, yan po yung delays na issue kahapon. Nag-meeting nga po kami dyan sa Provincial Hospital. At meron po tayong gagawin at hihingin lang po namin yung approval ng Sangguniang Panlalawigan para po makatibay lang po yung pag-allocate ng role sa kanila. Rest assured po, nagagawa po natin ang paraan yan. Sabi nga po ni Dr. Jerry Caballes, sabi din ni Dr. Rachel Garcia, ay may paraan naman po para compensate ng kanilang paghihirap. Nakatuto po kami dyan at ina-assure po namin na nakakaroon sila ng karapat-dapat na compensation. Thank you so much po, Governor. And second question po, sir, para po kay Dr. Jerry. Sir, kamusta po yung since yung 600 doses po na dumating ngayon ay para po sa Marinduque Provincial Hospital. Kamusta naman po yung binibigay po natin at kailan sa Santa Cruz District Hospital? Okay. So yung kumusta yung ibibigay po natin? May instruction ang ating pong governor, no? Na dapat magamit ka agad ng vaccine. Dahil siyempre, as soon as possible na magamit po natin yun, the better for the workforce, ng health workforce ng Marinduque. Pangalawa, para maiwasan natin yung possibility na magkaroon na sayang, no, na vaccine hindi magamit for reason for various reasons, no? So as much as possible, gagamitin po natin yun. As we speak now, may definite instruction po si Gov na gagamitin po natin yung tomorrow, no? And we have coordinated with the Marinduque Provincial Hospital. Nandito po si Dr. Sarata, kausap ko lang kanina. At naka-rating ang Marinduque Provincial Hospital for that particular activity. Alam po naman natin na ang MPH, ang primary hospital, no, that caters the cases po ng COVID. And therefore, as provided din naman ng guideline ng DOH, sila po yung priority. You're right, the second priority is Santa Cruz District. For your information po, 300 vaccine ang dumating, no? Sa Marinduque, at 600 doses, good for
300 vaccinees. 247 po ang population ng Marinduque Provincial Hospital. And therefore, kung ano man po yung excess doon, no, ay ibibigay sa second priority, which is the Santa Cruz District Hospital. Santa Cruz District Hospital listed 86 vaccinees nandun na sa doon sa kanilang hospital. Maraming salamat po. Thank you so much po. Susunod po magtatanong si Mr. Peter Magturo, GMA Stringer. Go ahead po. Kailangan ko sa akin lahat. Sa kayo po, ang agang-agang at mamamayan tungkol sa efficacy ng vaccine. Para pumalis ito ang aming gobernador, are you willing to be vaccinated po? Answer or not? Opo, I'm willing to be vaccinated. Ulit ko ngayong oras eh. Kaya lang po, alam niyo po, ay medyo may konting edad na tayo. Mukhang hindi pa po yata pwede yung bakuna na yan eh, sa aming mga edad. Talagay ko, mapareho lang tayo ng edad eh. So yun po, ako'y naniniwala po sa pagbabakuna at nagpapasa-pasa rin po tayo dyan. Ang gusto po natin kaagad ay makamit yung herd immunity na 70% dito po sa probinsya. So ang sinasabi ko, mga 168,000 po bakunahan dyan. Pero kung ibabawas niyo po yung mga senior citizens pa na hindi kasama at saka yung 17 and below, bababa pa po yun. So tinatarget po namin yan, pinapaliwanag po namin lahat yan. At alam naman po natin na may agang-agang na sa pagbabakuna dahil clinical phase 3 pa lang po yan. Pero nagkaan na po sa ating Food and Drugs Administration at very reliable po yung opisina na ito. Sobrang akong ingit. So, let us trust yung mga experts and scientists. They're familiar with this, they've studied it very well. Yung kanilang pong pangalan at integridad ay sinangkalan po dito sa pagbibigay ng emergency use authorization. So, sa aking pananaw, sa aking pagbabasa, kahit po hindi ako doktor, kailangan po tayo mag-trust sa mga scientists kaya sa experts. At kailangan po tayo magpapakuna dahil yung kailangan natin ng proteksyon. Ang alam ko nga po, ang sitwasyon ngayon, survival of the fittest po ito eh. Bakit na matibay? Ano ang tingin ko dyan eh? Kung malakas po yung tao, malakas yung immune system, kahit kung may pumasok na virus, todas po yung virus, panalo yung tao. Ang mga bigat po doon, kung malakas yung virus, mahina yung tao, tinalo yung immune system, babay po yung ating kababayan. Pero if you analyze closely, pag namatay ang ating kababayan na lumasan ang nangyari, patay din po yung virus dahil ikikremate ka agad. Kaya lang po, ang iniiwasan natin ngayon ay yung transmission. Kung mapipigil natin transmission at matapos po na matalo rin yung virus, either way, di matatapos po yung COVID-19 dito. Kaya may bakuna, importante, para yung mga ibang tao ay kontentado na. That's why we have to attain the herd immunity as soon as possible. Ang inyong gobernador naman po ay national president ng Liga ng mga Barangay at Liga ng Gobernador. At national chairman din po ng ULAP. Yan po ang mother league ng lahat ng Liga ng public elected officials. At po, nakakausap po yung mga supplier na yan dahil nga po sa akin nakakatang yung consolidation ng lahat ng mga in-order po ng mga LGUs. Meron naman po possibility tayo na makakuha ng bakuna na pwede pong i-donate din sa atin. So may kausap po ako dyan, meron pong posibilidad na makakuha rin po tayo ng 300,000 na doses na sufficient na po sa atin. Pero yan po ay talagang napakahirap yung supply. So ito nga ang agam-agam natin malaki dahil kailangan natin makuha agad yung bakuna. Nakikita ko naman si Paulong Duterte, Secretary Duque, Secretary Garvez, talagang gusto-gusto ng pagkuha ng bakuna, yung supply. Talagang it takes a little time. Plus, di pa, napakahirap mo talagang kukuha because of the identification agreement. So, yun po ang pananaw namin. Kailangan mo tayo lahat magpapakuna para matapos po ang laban natin dito na manalo
Iyon ang iniiwasan natin. Kaya ang provincial government ay nakatuto po dyan yung ating PHO, MHOs, at yung pong mga barangay captain, officials, at saka yung bearers. Pinapatutunan po natin yung ating mga kababayan kahit po nasa loob ng bahay. At ang pinaka-importante po ay makisama at tumulong sa ating mga kababayan symptoms reporting. I-report po sa ating symptoms para magawa ng paraan. Lalo kung malaki ang agang-agang natin ngayon dahil yung RESO 101 ay talaga pong practically tinanggal po yung mga requirements. Dito ba? Yung travel requirements. Wala nang travel authority sa task force COVID shield. Wala na yung medical certificate. Pinagbawal na yung quarantine. So ano po yung pinaka-depensa natin? Yun lang yung clinical and exposure assessment. Kaya nga po nag-meeting kami po dito. Nandiyan po si Dr. Garcia, Dr. Jerry, nandiyan po si Colonel Santos. Talaga po, paihingin at pahihigpitan ito pong minimum health protocols. Lahat po tayo kailangan sumunod. Ito yung panahon na po na kailangan maghigpit. At dyan po natin hinihingi at tulong ng ating mga babayan. Huwag naman po sanang matigas ang ulo. Ito po yung panahon na kailangan ng disiplina. Ito lang po yung line of defense natin available. Kayo na mismo ang mag-ingat, tumupad, sumunod. At yun ang medyo nakakalimot, inutusan na po namin yung mga municipal mayors, yung wala pang ordinansya na may mga penalties at saka sanctions, ilabas na po. Kaya po nandito po si Colonel Wilson Santos at yung buuan ng kapulisan natin. At napakagaling naman po talaga mga pulis. Talaga po tayo magpilipid sa minimum health protocol. Kailangan po tayo sumunod. Wala na po tayong depensa na pang-testing at napakahirap po yung PCR test. Alam pa, wala po tayong laboratory dito. Sasakan pa na mga, di ba? Binukahin namin yung rapid antigen test pero hindi pa po na-approve. Until such time, we have to rely on the compliance with the minimum health protocols. Wow! Wow! Wear our face shield and mask, observe physical distancing, wash your hands regularly, symptoms reporting. And then yung clinical assessment po sa courts natin, nandiyan po itong ating mga kasama, pinag-aaralan po ang masusi at tamang physical or medical examination. Gusto po namin mas malalim po yung pag-i-examine sa ating mga papasok na visitors. Kung dami na kung gusto pumasok, tingin po namin libo-libo yan. So, inahandaan na po namin yung pagdagsa ng tao. Kaya po, ito po ang probinsya, ito po ang mga municipal governments, barangay governments po. Talaga po, tinututukan natin ito. Dahil po, delikado itong mga darating na panahon. Mas marami mo papasok sa atin. Nag-open up na po, alam po natin na kailangan buksan na economy, recover. Pero, tignan naman natin ang sitwasyon dito. Ayaw natin naman mangyari sa Pasay. Nagkaroon ng spike, hindi nila makontrol ngayon. Ayaw po natin mangyari. Pero yung mga gusto pumunta po dito, yung mga kababayan natin, gusto nung mamasyal, kailangan po, tumupad naman sila sa minimum health standards. No? Marami na gusto pumasok, kalagay ko, libo-libo. Pero they should comply with the minimum health standards. They should cooperate. They should enjoy. Because kung ano man yung aming restrictions po, ay sa kabutihan po rin nila. At syempre, ang mas concern po namin, yung kabutihan ng ating mga kababayan. Halos wala na po tayo COVID-19 biglang nag-open po yung ating mga regulasyon at restrictions. So, vigilance at saka compliance. Ito po hinihingi natin sa ating mga kababayan at sa lahat na gusto pumasok dito. Yan po ang aming hihingin at yan lang po ang gusto namin matupad. Yun lang po. Thank you po. Meron pong question si Mr. Santino Latorena mula po sa Marinduque News. Magandang umaga po sa ating lahat dito. Ako po si Santino Latorena mula sa Marinduque News. Tatanong ko po kung kailan sa darating po. Asan natin darating ang second batch ng vaccine? Second batch ng vaccine. Sabi po kanina, natin na po, ang second batch ay agad ng 600. Palagay ko po si Dr. Garcia makakasagot, pero umiling po. So, sabi ko mga po kanina, yung supply po ay napakahirap. We just have to rely on DOH, on Secretary Galvez, yung COVAX, yun po pinapagpunan ngayon. Dyan po nagdadaan lahat. Pero napagin ko po kanina,
hindi naman po tayo tumitigil. Gusto po natin matapos sa pagbabakuna nito sa loob ng isang taon. Tinawagan na po yung budget office natin. Kahit po sinagot ng national government yung gastos sa vaccine, pinag-aaralan na rin po namin kung anong pondo ang magagamit para bumili na rin kami po ng vaccine namin. Kaya nga po sabi ko, nakikipag-usap po tayo sa AstraZeneca, sa Gamaleya, dito po sa bago, sa Covovax. Hindi po tayo tumitigil dyan kinakausap din po tayo mga kaibigan ng Marinduque, yung medyo may mga kaya ng taga Marinduque, and they're thinking of donating. So hindi po tayo tumitigil sa pagkuha niya. Very difficult for supply. Hindi po natin dapat sisihin si Pangulo Duterte, Secretary Duque, Secretary Gales. Talaga pong mahirap. Pero yan, hindi po tayo titigil hanggang hindi tayo makakuha ng karapat-dapat at tamang numero ng bakuna. Tapusin po natin yung COVID dito po sa Marinduque. Thank you so much, Governor. May follow-up, may additional question po si DJ San mula po sa radyo natin po. Yes, good morning po, Governor. Sa iyo po ang question na ito. Since nabanggit niyo po kanina na kailangan po sumunod ng ating lalawigan sa Resolution 101 na linitas ng IATF, specify lang po natin para sa mga uuwi natin mga kababayan, Governor. Susundin na po ba natin lahat o aalisin na po ba natin lahat yun o required po ba ng RT-PCR test or antigen test para sa mga papasok sa ating lalawigan? Alam po natin na nilabas yung Reso 101 na IATF at talagang isang policy dyan na nagsusuporta sa Reso 101 is because gusto na po natin paandarin ang ekonomiya. Ano po? So nakita po natin, natanda na po ang bansa, pagsak din po dito sa probinsya, sabi na, ang contraction daw is 9.5, negative 9.5%. At natatakot po ang NEDA, lahat po ng mga negosyante, kapag hindi pa po inumpisahan yung pagluluwag at inumpisa na po yung revival ng mga businesses, supportahan din naman po, baka hindi po tayo makakapanti na. At kung hihintay pa po natin itong vaccine sa karamihan ay darating sa next year, medyo pabigat na po. So kaya nga po kami, sa liga ng mga gobernador, ano po, supported naman po kami dyan na pwede na pong mag-relax ang restriction, paandarin na po yung ekonomiya. Kaya po kami, hindi naman po kami pumutol Kung sinabi, tanggalin yung travel authority, tanggalin sa task force COVID shield, tanggalin po yung medical certificate, pumayag din po kami dyan, tanggalin yung quarantine. May agam-agam po doon, pero sige po. Pero kami naman, we retain our power to impose local, reasonable regulations or protocols. So, ganyan po yung sitwasyon. So, ang gusto po talaga ng gobyerno, tanggalin po yung lahat ng travel restrictions. Even yung testing. Di ko sabi ko, wala nang testing. Kaya nga po, kung nakapag-usap po kami doon sa IATF, pinungkahin naman po natin na bigyan naman po ng karapatan yung LGU na mag-impose ng testing. No? Depende ho. But the general rule is, pwede dapat hindi na mag-impose. So, nagpasalamat naman po kami sa IATF, bigyan po kami ng ganun kapangyarihan na mag-impose ng testing. So, ganun nga po. Minungkahin ko po na baka pwede po yung rapid antigen test dito sa arrival. Ano? Kasi po yung PCR test, alam naman po natin, medyo mahal. At dahil po wala pa tayong laboratory, i-intake po natin ng 5 to 7 days. Hindi po natin masyadong magamit dito pag sa arrival. Although good news po dito, nakakuha po kami ng donation ni Speaker Lord Alan Velasco, 6.9 million sa Ayala Foundation. At sa tulong po ng ating provincial chief, si Dr. Rachel Garcia, tinatayo na po yung struktura, no? Paglalagyan ng ating molecular laboratory. Bihira po isa ang meron. So, ginawa po ni Dr. Garcia, RT Manny Paquilo, na makakuha ng gene expert na makina. Matapos na po yung pina-overtime natin, yun, medyo meron na po tayo sarili. Balik po tayo doon.
So, sabi namin, pwede ba antigen test na lang? Kasi 10 minutes lang, alam mo na yung sagot. Alam na namin kung anong gagawin doon sa visitor. Unfortunately po, ang DOH ay talaga naman po ang rule nila ay yung PCR test, gold standard. Kaya po lumabas yun na pwede po yung PCR test na sa prior to travel. Yun po ang inalaw ngayon. Ano? Well, hindi ko sa iyo na ilalabas ko, issue namin effective sa Lunes, at medyo pinag-aralan po namin yung sitwasyon kaya medyo may delay po sa paglabas ng executive order namin. Yun na nga po yung PCR test ay okay naman po. Pwede naman talagang prior to entry. Ang problema pa rin po ay ilan lang yung makaka-afford. Ano? You have to realize na yung RESO 101, ang talagang pinag-uusapan dito ay yung traveler o passenger o tourist. Ang nangyari mo, pati po yung yung non-accourse na kasama na naging general. Kaya medyo may mga issues pa kami nire-raise doon. Nag-uusap pa rin kami ng DILG, kay UC Evidency. Kaya po may delay din hindi namin yung development. So, as it is right now, ang depensa lang natin ay yung clinical or exposure assessment. At gagawa pa kami ng medical team para po sa ating palanatan, sa Cuyabot na bihira naman na pupunta sa Kawit. No? So, yun no. Nandun lang tayo. So, yung ito namin, lalo na sa mamaya, ay we have to abide by it. Ano? Pero, nakalagay din po dito na we may ask that with the approval of the IAPF na pwede mag-impose later on ang antigen test. We have to comply with this, no? Tama po yun. So kami ho nag-usap kahapon, pinapagtibay namin yung medical team na mag-i-examine. Kasi po alam niyo naman yung ating examination na yun. Yung may temperature scanner, na minsan mahina ho yung baterya, mali yung mali yung temperature ng tao, hindi pagpasimong maganda. Yun naman yung ginagawang health checklist, depende po doon sa umahawak at nagre-review doon. Base po sa informasyon namin na-receive, medyo yung mga sumasagot ho, ay alam na sagutin, puro no, sagutin. No, pipirmahan. Alam po naman lang, hindi masyadong na buusisi at na-examine. Kaya kung as things are right now, yung nangyayari po na sa ganyang assessment na po, o ganyang pag-aalam kung may sintomas, napakahirap po. Kaya yung sinusunod namin, kailangan may test. Paano po yung asymptomatic? Na hindi mo naman makikita yung symptoms, So, yun ang malaking problema. Dito po sa Marinduque, 41% na naging positive asymptomatic. So, yung ating clinical and exposure assessment ay hindi niyo makukover lahat yung carrier. Ito po kayo natatakot Di ba? Dahil asymptomatic na carrier paano mag-trace yun? So, ang alam na namin, kailangan testing. Until such time na maayos namin Dr. Rachel yung ating laboratory dyan. Binira ko yung laboratory na dyan, ni Dr. Jerry. Yun mo, ito na lang pinagbabasinan namin. Kaya ako nakalagay naman dito, at nabanggit ko na rin, yung buong papasok dito, kailangan pa rin mong kumuha ng travel authority sa aming focal person dito sa probinsya. Bakit po kailangan yun? Kasi mag-usapan po namin sa aming pag-uusap kay Yusuf Densing sa DILG, kailangan po namin may control sa pagpasok dahil po sa scheduling ng papasok. Diba? Kailangan may proper coordination. Kasi po kung basta darating po yan, at kung sakali marami pong symptoms at kailangan ilagay sa quarantine, ma-overwhelm po yung facilities namin. At saka, this needs time. Kinausap ko po ang BPA pa kasi they have to set up the isolation facilities. The local government units have to organize a medical team. Iba ho ito Ang what I'm telling them is, mas masusunod mo yung clinical or physical examination ng tao. Sinabi ko nga po doon sa meeting namin kay Yusuf Densing, at saka nandun din po si Yusuf Jose Guerrero. Sinabi ko, pwede ba ho, hindi naman yung ganyan na sinasagot lang ng no, at hindi naman nababasa, di ba?
pwede ba ho, gumamit naman kayo ng stethoscope kahit paano? Although may mga issues pa rin ho yun, kasi may expose naman ho yung doktor. Mga doktor na ho titingin dito, no? Sabi ko, baka pwedeng head to foot. Tignan nyo naman, not necessarily the entire body. Pero yun ang pinakatoro na pag-examine ng tao. Kasi makikita nyo lang sa iba-ibang parte ng tao kung ano yung mga simptomas. Kung talagang tinignan nyo lang, kami hindi, nag-face shield pa nakamaskara, wala ko kayo makukuha dito, glue. And added to that, asymptomatic pa. So talaga kung pinupush namin itong antigen test, kit, kasi ito pa lang ang aming pwedeng nakikita magagamit. Until such time na ayos po namin, binibilisan namin yung molecular laboratory, yun ho ang sinusot. Pero hindi pa ho aprobado yun eh. Kaya nga ang nangyayari, March 1, tingin ko po, nagsaan, dami na kung gusto mo umuwi. Marami kong gusto mo bakasyon. At inip na sila. Pero yun nga po, ay kailangan naman pong mag-stricto tayo. Kaya po nandito si Kenya Santos, pinatawag ko po dito, napakagaling naman. Pagtulong sa amin sa itong labanan sa COVID-19, kailangan kong higpitan ang pag-comply sa minimum health protocol. So, i-activate po natin lahat yan. Lahat po ng provincial officers and employees, basta kung may makita hindi nag-comply, sasabihin po natin, pakisipan nyo naman. Hindi nyo naman dapat hulihin, sabihin nyo lang, wala kang face shield wala kang face mask, yung mga physical distancing, ba't kayo nag-iinom sa publiko, di ba? Hindi lang po yung hinihingi natin. Lahat ng kababayan po natin, gusto po natin tumulong sa pagsunod sa minimum health protocols. Lahat po tayo, gusto natin talaga hindi maawa at matapos na po yung labanan na ito eh. Lahat po, kung makita mo yung naglalakad dyan, madali, wala ka maskara. Hindi mo, baka ito magka-COVID. Medyo takutin nyo na, dahil yung ba, hindi na matakot eh. Kala nyo, dali, pag nahawa. Makakaranting ka lang 14 days, parang nagbartulina, pagkakala nila. At ang buhay mo nanganganib, di ba? Swerte lang mo tayo, 13 lang namatay. Ang gagaling mo ni Dr. Jerry, ni Dr. Garcia, ating Kinisyo family, swerte lang po tayo. May ako lang ganyan, buhay lang namatay. Pero ito ho, kung napasukan tayo ng variant, UK variant, South African variant, Brazilian variant pa, pinaka-deadly, mabilis. Meron pang Philippine variant. Baka mas matindi yun. Naglibiro lang mo. Pero yung possibility ko ay nandyan. At saka yung possibility ng spike, nandyan po yan. Delikado po yan. Kaya, I call on all the citizens here, all the visitors. Kung may makita po tayo hindi nag-comply,